ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi maiiwasan ang sumama ang loob o magalit dahil sa hindi magandang ginawa ng isang tao sa iyo. Normal ang magalit at kung minsan ay maggalit-galitan. Normal din ang magpatawad at magmatigas. Ikaw kabarangay, kapag nagpatawad ka ba? Sinasabi mo pa ba o ipinapakita na lamang sa pagkilos? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lime, 28 years old sa kasalukuyan. Ang akin pong kwentong ibabahagi sa inyo ay nangyari mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya sa Ortigas. Maganda po ang sweldo ko at maayos naman kami ni tatay. Emil po ang pangalan ng tatay ko. 50 years old na po siya noong panahon na yon. Sa tatay ko po kinuha ang pangalan ko. Gusto po kasi ng tatay ko noon na magkaroon ng anak na lalaki para gawin niyang Emil Jr. Kaso nga lang po ay babae ang lumabas, kaya ang ginawa niya ay binaligtad niya na lamang po ang pangalan niya na Emil. Kaya nga po Lime ang naging pangalan ko. Papa Dudut, medyo may bisyo po si tatay, mahilig po siyang uminom. Sabi ng lola ko ay nagsimula daw po ang pag-iinom ni tatay noong namatay ang nanay ko. Noong 1 taon pa lamang ako. Biruin niyo po sa edad kong 28 noon kung ilang taon nang umiinom si tatay. Pero kahit daw po mag-isa si tatay at laging nagiinom, ay hindi niya ako pinabayaan. Napagtapos niya ako at naalagaan at napalaki niya ako ng tama. Noong magkaisip na ako ay palagi ko pong napagsasabihan si tatay tungkol sa pag-inom niya. Kaso hanggang nakatapos ako ay hindi naman natigil si tatay sa pag-inom. Hindi ko siya nakikitang umiinom pero madalas siyang lasing. Hindi niya ipinapakita sa akin na umiinom siya na mas nakakatakot. May edad na po siya ngayon kaya nag-alala po ako sa kalusugan niya. Kapag naiinis ako kay tatay ay si Pancho ang takbuhan ko. Si Pancho po ay ang aking boyfriend ng mahigit 3 taon. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon. 25 years old lamang siya noon. Napakabait po ni Pancho. Wala po akong masabi. Isa naman sa madalas naming pagtalunan ay ang kagustuhan niyang makilala si tatay. Lagi ko kasing sinasabi sa kanya na kapag maayos na si tatay ay saka ko na siya ipapakilala. Tumatahimik siya pero alam kong hindi niya yon gusto. At ako naman kahit ganoon ay siya pa din ang pinaglalabasan ng sama ng loob. Bakit parang wala kang gana? Hindi mo ba gusto yung mga in-order ko? Hindi, okay lang. Yang hipon nila, paborito mo yan, di ba? Oo, Bakit hindi nababawasan? pasensya ka na. Teka, si tatay mo na naman yan ano? Oo eh. Bakit? As usual, ayun, uminom na naman. 3 araw kong nakita na hindi lasing tapos kahapon, ayun, lasing na naman. Oh, 3 araw na naman palang nakalipas eh. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na uminom siya after every 3 days? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, baka gradual lang ang pagtigil niya. Mahirap din kasi yung biglaan. Pancho, magda2 taon ako nung magsimula siyang uminom. Ilang taon na ako ngayon? Ganun ka bagal? Ganun ka gradual? Nagsisimula pa lang siguro siya ngayon. Kaya bigyan mo ng time. Ilang taon pa? Kung may sakit na siya? Hindi naman siguro. Kailan? Bigyan mo lang siya ng time. Sa edad niya, dapat time's up na. Naiintindihan kita. Pwes damayan mo ko. Nandito naman ako para sa'yo ah. Hindi kita makita sa gitna ng sentimiento ko.
Ang sinasabi ko lang naman, bigyan mo lang ng pagkakataon ng tatay mo na unti-unti ng sarili niya sa pagtigil uminom. Hindi nga siya tumitigil. Siguro baguhin mong approach mo sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Kasi lagi mo siyang napapagalitan. Kasi nga ayaw niyang tumigil. Kaya nga siguro kausapin mo uli siya ng mahinahon. Anong sinasabi mo? Makikiusap ako sa kanya? Kung yun ang kailangan. Siya may mali tapos ako makikiusap? Tatay mo naman yun. Yun na nga eh. Isipin mo na lang dumaan ka din sa tigas ng ulo at hindi siya nagalit sa'yo. Ewan. Mali ba ako? Mahal, Ano? pati sa akin? Anong pati sa'yo? Pati sa akin galit ka na din? Isa ka pa kasi ang kulit mo. Kung hindi ako magiging makulit, paulit-ulit lang ang mangyayaring sawayan nyo ng tatay mo. Oo na, makikiusap na ako. Oh, bakit galit ka pa din? Anong gusto mo? Makiusap din ang pagsagot ko? Ay, sarcastic. Tumigil ka na nga. Ay, nagiging dragon na. Nakakainis na ha. Ay, gumaganda ka lalo. Tumigil ka na nga. Hoy, natatawa. Tama na ha. Hoy, lalong gumaganda. Napipikon na ako. Sige nga. Kung napipikon ka nga, kiss mo nga ako. Pag di ka tumigil, aalis ako dito. Sige na nga, titigil na ako. Kasi nawawala yung ganda mo pag tumataray ka na eh. Tama na ha. Kain na nga tayo. Mabuti pa nga. Sige ka, pigilin mo yung tawa mo, baka Ang baboy mo. Kumain na tayo. Wala naman akong sinasabi ah. Guilty? Nakakainis ka talaga. Papa Dudut magaling talagang magpakalma si Pancho. Alam niya kung paano paganin ang loob ko kapag umiinit na naman ang ulo ko. Papa Dudut, hindi po ako galit kay tatay, galit lamang po ako doon sa ginagawa niya. May edad na din po si tatay at masama na sa kanya ang sobrang alak. Sa totoo naman po ay masama ang lahat ng sobra. Kung paminsan-minsan lang naman po ay mapagbibigyan na. Pero yung halos araw-araw o kung minsan ay araw-araw talaga. Kahit na tumigil pa siya ng 3-4 na araw o 1 linggo, ang problema ay uulit pa din siya. Kung isa sa 1 buwan siguro ay mapapayagan ko na. Isa pa sa nakakainis ay hindi lang basta inom ang ginagawa ni tatay. Dahil sa tuwing iinom siya ay lango siya palagi. Hindi mo na makakausap ng maayos kasi kung ano-ano na ang mga sinasabi. Nakakatakot Papa Dudut, baka kasi sa edad niya ay hindi na lamang pala kalasingan ang dahilan ng pagsasabi niya ng kung ano-ano. Paano po kung epekto na yon sa katawan niya ng mga alak na naiinom niya? Paano po kung tuluyan siyang makalimot o paano kung bastang nagsalita na lamang siya ng kung ano-ano? Alam ko pong OA ako sa pag-iisip ko pero kung ganoon kasi si tatay ay hindi mo din naman po maaalis sa akin ang mag-isip ng kung ano-ano. Salamat na lamang at nandyan si Pancho, paminsan nga lang. Alam kong nakakainis ako kasi parang siya ang nagiging shock absorber ko. Dahil siya naman ang naaaway ko. Pero hindi po yun minasama ni Pancho at naiintindihan niya naman. Kaya mas lalo siyang hindi umaalis sa tabi ko. Sa mga oras na naglalabas ako ng sama ng loob kay tatay. Tama naman po ang sinasabi niya. Sa susunod na kakausapin ko si tatay ay magbabago na nga ako ng atake. Mas makikiusap na ako kesa magagalit. Pero isang beses po ay hindi ko alam kung ano ang reaksyon ng gagawin ko. Hindi ko po nakikitang umiinom ng alak si tatay sa harapan ko. Pero noong unang beses ko mismong nakita sa akto si tatay na umiinom ay muntik kong malimutan ang pangako ko na magiging marahan sa pakikipag-usap sa kanya. Kaya habang kausap ko si tatay noon ay hirap na hirap akong pigilin ang galit ko. Anak, Tay! pasensya ka na anak. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Akala nyo mamaya pa ako uuwi. Kaya umiinom na naman kayo. Konti lang naman. Tay, konti?
1 litro yan at mag-isa kayo. Konti po ba yan? Paminsan-minsan na lang naman. Minsan, Tay? Oo, di ba hindi naman ako uminom kagabi? Proud po kayo? Ha? Hindi naman. Tay, alam niyo naman na masama ang sobra. Kayo po kasi hindi lang sobra, kundi sobra-sobra. Hindi naman anak. Hindi na nga ako gaya ng dati. Tay, anong diferensya ng dati sa ngayon? Minsan na nga lang ako umiinom. Umiinom pa din po kayo. Ano pong nagbago doon? Pagbigyan mo na ako anak. Minsan lang naman to. Pangako, mula bukas ilang araw akong hindi iinom. Tay naman eh. Inuuto niyo po ba ako o inuuto niyo ang sarili niyo? Anak naman. Tay! Ay, nagluto na pala ako. Bumili ako ng hipon. Isinigang ko. Hindi ba paborito mo yon? Tay, wag niyong baguhin ang usapan. Hindi naman. Gusto ko lang kumain ka na at mukhang pagod ka. Hindi po ako ang pinag-uusapan dito. Ipapasok ko na tong alak sa kwarto. Magtatago lang kayo pero iinom pa din kayo. Hindi na. Sa edad kong to, Tay, lolokohin niyo pa ako? Naniwala ako sa dahilan na yan hanggang nag-18 ako. Iba na ngayon, Tay. Kaya wag niyo na akong lokohin. Sige, ganito na lang. Iinom lang ako ng konti, tapos sa ibang araw na yung tira. Tay, hindi niyo po nakukuha ang sinasabi ko. Ano bang gusto mong sabihin, anak? Tay, tumigil na kayo sa pag-inom. Matitigil din ako. Kailan po? Basta, matitigil din ako. Pag may sakit na kayo. Wala naman ako nararamdaman. Wala po ba? O ayaw niyo lang ipaalam na meron? Wala talaga. Malakas ako. Day off ko po bukas. Punta tayo ng doktor. Bakit? Wala nga akong sakit. Check up lang po, Tay. Para malaman natin kung wala talaga. Nararamdaman naman yun. Kailangan niyo pa bang maramdaman bago kayo magpatingin? Siyempre anak, sayang naman ang bayad sa doktor kung wala naman ako nararamdaman. Tay, sa dami ng alak na nakonsumo niyo sa mahigit kalahati ng buhay niyo, imposibleng wala. Bakit ba anak, parang gusto mo akong magkasakit? Ayan na naman kayo eh. Alam niyong hindi yan ang ibig kong sabihin. Itong anak ko talaga. Mabuti pa kumain ka na at magpahinga ka na. Siguradong napagod ka sa trabaho mo. Tay, Oh, Tay, pwede po ba tayong mag-usap? kanina pa tayo nag-uusap. Tay, wag kang ang pilosopo. Ito naman hindi na mabiro. Maupo na nga muna po tayo. Ipapasok ko lang sa kwarto tong… Hayaan niyo na muna yan dyan, Tay. Mag-usap na muna tayo. Itong batang to. O siya, anong pag-uusapan? Tay, pwede po ba akong makiusap sa inyo? Oo naman anak. Ano ba yon? Tay, baka naman po pwedeng tumigil na kayo sa pag-inom. Please, Tay. Anak, ayoko munang mangako. Pero pinipilit ko na talaga. Makakalimutan ko din yung alak na yan. Tay, hindi kita kukulitin. Pero sana totoo yung sinasabi mo. Oo anak, pasensya ka na sa tatay mo. Para sa inyo naman po ang sinasabi ko. Alam ko anak. Aasahan ko po yan ha. Oo anak. Tara na, sabayan na kitang kumain. Tara na po. Tay! Papadudot, itinakbo ko sa ospital si tatay. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga kapitbahay ko. Sobra ang sigaw ko dahil sa takot at hindi ko alam ang gagawin ko. Pagdating sa ospital ay nalaman namin na mild stroke si tatay. Sabi ng doktor ay baka nawalan daw ng balanse si tatay kaya natumba. Pero mabuti na lamang at naisugod kaagad sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Instant na total check-up si tatay. Nalaman namin na marami na palang problema si tatay kaya binigyan siya ng prescription para sa mga gamot niya. Madami ang gamot papadudot at yung iba ay mga mahal. Pero hindi po problema sa akin yon basta maging maayos lamang si tatay. Si tatay naman dahil sa dami ng gamot niya ay parang tinapik ng tadhana para gumising. Hiyang-hiya si tatay sa laki ng magagastos sa mga gamot na bibilhin. Kinausap ko siya na huwag nang isipin yon.
Kaya kong tustusan yon basta magpagaling lamang siya, Papa Dudut. Hindi makapangako si tatay na hindi na siya iinom. Siguro ay natatakot siya na masira ang pangako niya. Kaya makalipas ang ilang araw ay nakita ko ang malaking pagbabago kay tatay. Lagi siyang matino at hindi ko nakikita ng epekto ng alak. Nakakahinga ako ng malalim kasi hindi i-epekto ang gamot kung iinom siya ng alak. At ang pinakamagandang epekto noon ay ang hindi na niya pag-inom ng alak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napakasaya ko. Kahit pangit ang nangyari, para ma-realize ni tatay na tumigil sa pag-inom ng alak ay okay din. Ang importante ay maging okay ang pakiramdam ni tatay at okay na kaming pareho. Hindi na ako nag-alala na iinom uli siya. Kasi po nakalipas ang 4 na buwan ay hindi na talaga umiinom si tatay. Nakwento ko kay Pancho ang nangyari, mas naging masaya pa si Pancho kesa sa akin. Dahil sa nadinig niya na okay na lumakas na si tatay at hindi na ito umiinom sa matagal na panahon. 4 na buwang hindi umiinom ng alak si tatay ay parang world record para sa akin, Papa Dudut. Kaya daw pala ang panatag ko sa 4 na buwan na kumakain kami at lumalabas. Ayoko pa kasing sabihin kay Pancho ang pagbabago kay tatay hanggang hindi ako nakakasiguro na talagang okay na si tatay. Pero sa 4 na buwan na maganda ang ayos at pakiramdam ni tatay, ay naisip ko na dapat ko nang sabihin at ipagmalaki kay Pancho na nagbago na ang tatay ko. Sinabihan ko si Pancho na mangyayari na ang isang bagay na matagal na niyang hinihiling sa akin. Papa Dudut, naisip ko na oras na para ipakilala ko si Pancho kay tatay. Yun nga lang po ay naging masyado kaming abala sa opisina. Kaya pati ang paglabas namin ay natigil din ng pansamantala. Sinabihan ko si Pancho na kapag settled na lahat sa opisina ay isasama ko siya sa bahay. Gusto ko ay maluwag ang trabaho sa opisina para wala na akong masyadong iniisip at ang pagkakaabalahan ko na lamang ay ang pagpaplano sa pagkikita nila ni tatay. Mahal? Hay, salamat. Ha? Saan? Kanina ka patahimik. Salamat nagsalita ka din. At salamat ang una mong sinabi ay mahal. Tahimik ba ako? Hindi mo ba nadidinig ang sarili mo? Ha? Hindi. Kasi nga tahimik ka. Nakakainis ka. Oh, huwag kang mainis. Sorry na. Baka masira pang araw mo. Hindi masisira ang araw ko. Eh bakit kanina ka patahimik? Nag-iisip kasi ko. Nang? Kasi yung dati mo pang hiling, matutupad na. Hiling? Ano dun? Yung kay tatay. Ibig mong sabihin, ipapakilala mo na ako sa tatay mo? Oo. Talaga? Teka, ibig bang sabihin tumigil na sa pag-iinom ang tatay mo? Oo. Wow! Nakakatuwa naman yun. Sobra. Dahil dyan, dapat mag-celebrate tayo. Saka na. Bakit? Hindi ba ang dami pa kasing kailangan gawin sa opisina? Gusto ko matapos muna yun para wala na akong ibang iniisip. Kahit magkape lang tayo o kaya ice cream. Saka na. Itodo na lang natin ang celebration pag natapos ko na yung mga kailangan gawin sa opisina. Sige, okay na sa akin yun. Minsan maganda rin naman yung ma-excite. Oo. Kung nakapaghintay naman ako ng matagal, ano ba naman yung sandaling paghihintay na lang? Salamat. Ano bang salamat? Alam mo naman na nandito lang ako palagi para sa'yo. Kaya mahal kita eh. Kasi lovable ako. Minsan nakakainis ka kaya. Siyempre kahit lovable, minsan kailangan din maging nakakainis para balanse. Palusot ka naman. Huwag mong sabihin na naiinis ka na naman. Oo kaya. Sige nga, kung naiinis ka, kiss mo nga ako. Hoy, mahiya ka na, sakali tayo. Bakit? Girlfriend naman kita at boyfriend mo ako. Anong masama dun?
Nakakahiya. Alam mo naman ng ibang tao. Kung maaapektuhan tayo sa iniisip ng ibang tao, hindi na uusad ang mundo. Ikaw talaga, masunod lang ang gusto mo. Gagamitan mo na naman ako ng matatalinhagang salita mo. Cute ba? Nakakainis ka. Pakute ka sa akin masyado. So, cute nga. Bahala ka, iiwan kita dyan. Ito naman, biro lang. Mabalik tayo kay Tatay Emil. Kumusta naman siya? Wala naman withdrawal? Parang wala naman. Ganun pa din siya masayahin. Ang nagbago lang, wala na yung inom. Minsan maganda rin naman talaga ang pagbabago. May pagbabago din naman na pangit. Tulad ng ano? Kunyari, mabait ako sa'yo. Tapos bigla akong naging bad. Hindi mangyayari yan. Bakit naman? Masyado mo akong mahal para maging bad ka sa akin. Ano bang nakain mo at masyado kang cheesy? Wala. Excited lang ako at masaya. Sa? Excited sa celebration natin. At magkakakilala na kami ni Tatay Emil sa wakas. Masaya ako dahil magiging okay na si Tatay Emil. At wala ka ng problema. Anong wala? Meron pa din. Pero laking bawas ng pagtigil ni tatay sa pag-inom. Kaya kahit magka-problema pa uli ako, okay lang. Basta maayos na si tatay. Tama. Kiss mo nga ako. Halika na nga, malilate na ako. Ang kulit mo. Papa Dudut, sobrang saya ko noon. Kaya kahit na stress ako sa mga kailangan tapusin sa trabaho, ay binaliwala ko dahil mas umaangat yung saya ko. Si tatay, consistent kasi talagang hindi na siya umiinom. Medyo masama ang ginagawa ko minsan kasi simple kong inaamoy si tatay kung amoy alak. Baka kasi sa paggaling niya sa atake niya, ay gumaling din siya sa pagtatago ng pag-inom. Kaya hindi ko nahahalatang umiinom siya. Pero hindi na siya gaya nung dati. Dati kasi alam na alam kong nakainom siya. Kasi may mga salita siyang sinasabi na hindi ko maiintindihan. Pero wala na yon. Hindi ko na nadidinig yung mala German niyang salita kapag nakakainom. Hanggang sa nalampasan na namin ang bagyo sa opisina. Naitawid na namin ang mga kailangan tapusin at balik na sa normal ang lahat. Kaya nung naipasa ko ang huling dokumento na kailangan ay inisip ko na yun na ang hudyat para yayain sa bahay si Pancho at may pakilala na kay Tatay Papa Dudut. Kahit kay Tatay din ay limitado ang kwento ko tungkol kay Pancho kasi nga ng panahon na yon ay naiinis pa ako sa pag-iinom ni Tatay. Kaya pareho kaming sobrang excited ni Pancho na magkakilala sila ni Tatay. Ang dami mong nakain na hipon ah. Syempre naman, paborito ko eh. Madami akong in-order. Magbalot tayo para kay Tatay Emil. Oo, matutuwa yun. Pwede bang magtanong? Ano yun? Huwag ka sanang makulitan ah. Parang alam ko na yung tanong mo. Malamang nga. Yun lang naman ang tanong na paulit-ulit ako eh. Sige, gusto ko pa din marinig. Kailan mo ba ako ipapakilala kay Tatay Emil? Pag natapos na lahat ng kailangan gawin sa opisina. Kailan kaya yun? Napansin mo ba pumayag na ako sumama sa'yo para kumain? Siyempre naman. Kasi nga kanina naipasa na namin yung huling mga dokumento kaya tapos na yung unos sa opisina. Talaga? Oo. So ngayon mo na ako ipapakilala kay Tatay Emil? Wag muna ngayon. Gusto ko maganda ang pagkikita nyo. Kahit simple lang wala namang problema sa akin. Sa akin may problema. Bakit? Kasi nga gusto ko special ang araw na yun. Kaya dapat kong paghandaan. Sige, okay pa ako maghintay. Pero kailan yan? Sa Biyernes para wala akong pasok kinabukasan. Itong darating na Biyernes? Sige! Yes! Gusto ko magluto kaso may pasok pa ako. Kaya hindi ko maaasikaso. Order na lang tayo, ipa-deliver natin. Kung magpapadeliver naman, masisira ang sorpresa. Sorpresa ba? Oo. Paanong gagawin natin? Bili na lang tayo dun sa paborito mong kainan bago pumunta sa inyo. Kaso baka matagalan pa tayo. Wala namang pre-order doon. Baka magutom si tatay. Paano kaya? May naisip ako. Si tatay mismo ang paglulutuin ko. Ha? Sorpresa, di ba?
Oo, hindi ko sasabihin ang totoo kung bakit ako magpapaluto. Sasabihin ko magse-celebrate kami kasi natapos ang problema ko sa opisina. Ang talino mo talaga, mahal. Inuuto mo na naman ako. Alam ko na ang kasunod niyan. Kiss mo nga ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Doon may pader, doon mo ikis-kiss. Mahal naman. Ikaw kasi, sinasamantala mo pag masaya ako. Pakis ka ng pakis. Siyempre, Tulungan mo muna ako magplano. buong-buo na nga ang plano mo eh. Yung detalye, hindi pa. Detalyado na yon. Para sa akin nga, palagay ko, pag nagpaluto ka kay Tatay Emil, kahit hindi mo sabihin kung ano mga putahe, sigurado ang lulutuin nun yung mga paborito mo. Kung sa bagay. Pero, okay lang ba na si Tatay Emil pa magluluto? Naku si tatay, yun ang gusto nun, yung pinaglulutuan ako. Kaya alam kong sa pagluluto pa lang, magiging masaya na siya bago pa niya malaman yung sorpresa. Nakakatuwa din. Sa wakas, makalipas ang halos 4 na taon na magkarelasyon tayo, makikilala ko na rin ang tatay mo. Salamat ha. Oh, saan naman? Kasi hindi ka napagod kakahintay. Kahit madalas ang nega ng kwento ko tungkol sa pag-inom ni tatay, hindi pa din siya naging masama sa paningin mo. Kasi naman, alam kong sa gitna ng lahat ng yon, mabuting tao si Tatay Emil. Paano mo naman nasabi yan eh, hindi pa nga kayo nagkikita? Ikaw ang buhay na patotoo. Maganda kanyang pinalaki. Kaya alam kong doon mo nakuha lahat ng magandang ugali mo. Ay teka, parang Kiss mo nga ako? sabi na nga ba eh. Mahal, pangako ko. Tutulong ako para maging maayos ang kalusugan ni Tatay Emil. Pangako yan ah. Salamat. Sabi ko nga sa'yo noon pa, kung noon mo pa ako pinakilala sa kanya, dapat noon pa nagtutulungan tayo. Hayaan mo na. Eto na naman oh, naayos na. Oo nga naman. Oh, wag mo nang sabihin. Eto na, ikikis na kita. Sa pisngi lang? Gusto mo babawiin ko? Kain na tayo? Papadudot, napakabait at understanding talaga ni Pancho. Napakaswerte ko po sa kanya. Pinagplanuhan namin ang lahat kung anong oras niya ako susunduin. Tapos ay bibili din muna kami ng cake saka kami uuwi sa bahay. Martes noong sabihin ko kay Pancho kaya yung 2 araw na magkasunod nangulit naman siya kung handa na daw ba ang lahat. Natatawa na lamang ako kasi ako pa ang nagplano tapos siya ang nag-check. Pero cute naman po ang kakulitan ni Pancho kaya sagot na lamang ako ng sagot ng opo, ayos na po. Natatawa ako. Pero hindi ko ipinapakita sa kanya kasi baka ma-offend siya. Sobrang seryoso siya dahil sa excitement. Si tatay naman ay sinabihan ko na kaagad para sa darating na Biyernes. Bibigyan ko siya ng pera pero sabi niya na siya na lamang ang bahalang gumastos sa mga kakailanganin sa lulutuin niya. Kahit pinilit ko, ay mas ipinilit niya na siya na. Pera niya na lamang ang ipangbibili niya. Ayokong mabuking kaya pumayag na lamang din po ako. Gaya ni Pancho, si tatay naman ay excited na paglutuan ako. Maayos na ang plano, handa na ang lahat. Nang biglang sabihan ako sa opisina na kailangang i-overtime namin ng Biyernes dahil sa may kailangang ihabol sa mga dokumentong kailangang tapusin. Papadudot, sinabi po sa amin na may overtime kami ng Biyernes. Nung umaga, araw din ng Biyernes, planado na po ang lahat. Si tatay ay maagang namalengke at nag-aayos na ng mga kailangan. Si Pancho ay pinagyayabang pa sa akin na bumili siya ng bagong damit na gagamitin sa gabi, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malinis na ang plano. Mangyayari na lamang pero may biglang naging problema. Hindi ako pwedeng magsabi sa opisina na may prior na akong gagawin kasi ako ang team leader at kailangan nandun ako. Tinawagan ko sa telepono si Pancho at nasabi ko ang problema. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya at alam niyang hindi niya din naman pwedeng sabihin sa akin na huwag akong mag-overtime. Si Pancho pa lang yun. Paano pa si tatay?
Baka umasa yon sa selebrasyon na ipinangako ko din sa kanya. Ayokong sirain ang plano at pangako kaya naisipan ko na lamang na ibahin ang plano ko. Tuloy pa din ang selebrasyon, tuloy pa din ang pagkikita. Kinausap ko si Pancho na pumunta pa din sa bahay at sinabi ko din sa kanya na siya na ang mag-pick up ng cake kasi baka mapagsaran ako pag ako pa ang kumuha. Nagtaka pa si Pancho. Sinabi ko sa kanya na dumiretso siya sa bahay. Wala na akong choice kundi ang sabihin sa kanya na magpakilala kay tatay. Binilin ko na sabihin niya kay tatay na siya si Pancho. Kilala na naman ni tatay ang pangalang Pancho dahil nababanggit ko rin naman sa tatay ko paminsan-minsan ang boyfriend ko. Binilin ko rin kay Pancho na huwag sabihin ang totoong dahilan ng selebrasyon at huwag niya munang bubuksan ng cake para huwag mabasa ni tatay ang note na nakasulat doon. Sinabi ko na kakausapin niya muna si tatay. Pinangako ko na uuwi kagad ako pagkatapos ng mga gagawin ko. Konti na lang naman ang correction na kailangan kaya siguro'y mahuhuli lamang ako ng mahigit 1 oras. Kaya yun po ang ginawa ni Pancho. Natagalan naman po siya sa pag-pick up ng cake kaya late na din siyang nakapunta sa bahay. Tao po! Sino yan? Magandang gabi po. Ay, kanino galing yung cake? Po? Kay Lime po. Ah, pinadeliver niya. Akin na, may babayaran ba? Ay, hindi po. Anong hindi? Ang ibig mong sabihin, wala. Walang babayaran. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po to delivery. Hindi po ako delivery boy. Ay, sorry iho. Pasensya ka na. Ayos lang po. Ako po si Pancho. Kasamahan ka ba niya sa opisina? Pauwi na ba siya? Hindi niya po ako kasamahan sa opisina. Si Pancho po, ako yung… Pancho, ikaw bang boyfriend ni Lime? Opo. Naku, tuloy ka. Pasensya na iho. Nananabik kasi ako sa pagdating ni Lime kaya hindi na ako nag-iisip. Ayos lang po. Maupo ka. Salamat po. Ilalagay ko ba sa ref ang cake? Dito na lang po sa mesa. Sige, ilapag mo na lang dyan. Kanino po tong bote ng alak dito? Naku, wag mong pansinin yan. Yung kumpare ko, kakauwi lang galing ibang bansa. Nagpunta kanina, tapos dinala yung alak, pasalubong niya daw sa akin. Hindi ko masabi na hindi na ako umiinom. Kasi nahiya ako sa kanya. Kaya kunwari, tinanggap ko. Ibibigay ko na lang dun sa isa kong kaibigan. Yung malayo dito para hindi niya malaman na ipinamigay ko lang. Ah, ganun po ba? Oo. Ay, teka, baka gusto mo, sa iyo na lang. Hindi po ako umiinom eh. Ay, mabuti yan. Ako dati, malakas uminom. Pero nakapangako na ako kay Lime na hindi na ako iinom. Napakasaya ko po para sa inyo. At lalo na kay Lime. Bakit? Po? Kasi po ang babait nyo. Mag-ama nga po kayo. Mabait naman talaga ang anak ko. Alam ko po yan. Ganon din po siya sa akin. Kaya pala marami ang pinaluto sa akin ni Lime kasi darating ka pala. Opo. Mabuti, para matikman mo naman ang luto ko. Pero itong alak, siguro itatago ko na lang muna sa ibaba. Kasi baka makita ni Lime at kung ano pang isipin. Opo. Anak! Parang gulat na gulat kayo, Tay. Mahal. Ano po yung hawak nyo? Iinom kayo? Ay, hindi anak. Binigay sa akin to. Ipamimigay ko na sana. Oo, mahal. Yung kumpare ni Tatay Emil Pwede ba tumahimik ka muna? Kausap ko ang tatay ko. Anak, huwag mo naman sigawan si Pancho. Kasi magkakampihan kayo. Anak, ano bang kampihan ang sinasabi mo? Mahal, nagkakamali ka sa iniisip mo. Ako pa ngayon ang mali? Akala niyo siguro mamaya pa ako uuwi, no? Anak, hindi ganon. Mahal, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Pwede umalis ka na? Mahal? Umalis ka na! Saka na tayo mag-usap. Anak, huwag naman ganyan. Umalis ka na! Sige po Tatay Emil. Mauna na po muna ako.
Anak, ano bang nangyayari? Bakit mo naman ginanon yung tao? Tama na, Tay! Pwede ba tigilan niyo na ako? Hindi na talaga kayo magbabago! Anak, nagkakamali ka. Kayo ang mali! Akala ko okay na kayo! Niloko niyo lang pala ako! Hindi na ako maniniwala sa inyo! Anak! Tay! Papa Dudut, nagsisigaw na naman ako noong natumba si tatay. Mabuti na lamang ay hindi pa nakakalayo si Pancho. Nagmadali siyang bumalik sa bahay, siyang bumuhat kay tatay at isinakay niya sa kotse niya para dalhin sa ospital. Hanggang maipasok sa emergency room si tatay ay hindi ko kinakausap si Pancho. Sa isip ko ay siya ang sinisisi ko kung bakit nagkaganon si tatay. Nang oras na yon ay iniisip ko na nangako siya sa akin na tutulungan niya akong mapabuti ang lagay ni tatay. Yun pala ay siya pa ang magdadala ng alak. Sobrang sama ng loob ko sa kanya noon, Papa Dudut, nang medyo kumalma na ang lagay ni tatay ay saka ko kinausap si Pancho. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Sinira niya ang halos 4 na taong relasyon namin dahil sinira niya ang pinakamahalagang pangako na binitawan niya. Hindi ko siya maintindihan kung bakit alak pa ang napili niyang ibigay kay tatay. Tahimik lang si Pancho at hindi sumabay sa galit ko. Nagulat na lamang siya noong makipaghiwalay ako sa kanya. Sa tuwing pipilitin niyang magpaliwanag ay binabara ko siya sa gusto niyang sabihin. Nilulunod ako ng galit ko noon. Nakita ko kung paano sumama ang loob niya sa mga narinig niya sa akin. Pero para sa akin ay kailangan niyang marinig yon. Kung siya naman ang papatay kay tatay ay hindi talaga siya para sa akin. Walang bigat sa loob ko nang sabihin kong ayoko na siyang makita. Hindi na lamang talaga nagsalita si Pancho at tuloy-tuloy ang luha niya na umalis na lamang. Si tatay ay tuluyan ng hindi nakatayo at naparalisa ang kalahati ng katawan at hindi din siya nakakapagsalita dahil sa stroke. Kung meron man siyang masabi ay hindi maintindihan. Dahil doon ay kumuha ako ng nurse na makakasama ni tatay sa araw at sa gabi ay ako na ang nag-aasikaso sa kanya. Laging may sinasabi si tatay pero hindi ko na lamang pinapansin kasi hindi ko naman maintindihan. Lumipas ang 1 taon. Nakikita ko na naman na bumubuti ng paunti-unti si tatay. Pero si Pancho ay hindi ko na nakita mula ng araw na itinaboy ko siya. Nagsubok pa siyang lumapit sa akin pero laging halos mag-iskandalo ako kapag tinataboy ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita kahit kaunti. Hindi ko na din naman siya inisip dahil hindi mawala ang galit ko sa kanya. Lalo na kapag nakikita ko si tatay. Hanggang sa kahit mabagal ay nakapagsalita na din ng maayos si tatay. Naiintindihan ko na. Kinausap niya ako isang gabi. Tay, maayos po ba yung pwesto nyo? Oo, anak. May nararamdaman ba kayo? May masakit ba sa inyo? Wala. Kamusta ang therapy nyo? Ayos naman. Natutuwa po ako at nakakapagsalita na kayo. Naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Opo, klaro na po. Salamat sa Diyos. Sabi ni Nurse June nagagalaw nyo na daw ng bahagya ang daliri nyo. Oo, konti. Pero wala naman pong sumasakit pag ginagalaw nyo? Wala, anak. Ay, salamat at magiging ayos na uli kayo. Anak, Po, may sasabihin ako. Sana pakinggan mo ako. opo naman. Sige tay, ano po yon? Anak, mali ang inisip mo dati. Saan po? Yung alak na nakita mo, hindi si Pancho ang may dala nun. Opo, alam ko na po. Alam mo na? Opo, nung 1 linggo po nakausap ko na yung kaibigan nyo. Sino? Si Mang Nestor. Siya ang nagbigay nung alak. Opo, sinabi niya nga po.
Hindi niya daw kasi alam na hindi na kayo umiinom ng alak. Kaya alak ang naisip niyang ibigay sa inyo. Tinanggap ko kasi nahihiya akong tanggihan. Pero napag-usapan namin na ipamimigay ko na lang yun. Sinabi ko pa nga na sa kanya na lang eh. Kaso hindi rin daw siya umiinom ng alak. Kaya walang kasalanan si Pancho. Opo, alam ko na po ngayon. Sa katunayan nga, akala niya umiinom pa rin ako. Kaya nakita ko yung pagkabalisa niya nung tinanong niya ako kung bakit ako may alak sa bahay. Napakalaki po ng kasalanan ko sa inyo ni Pancho. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Patawarin niyo ako, Tay. Dahil lang yun sa pagmamahal ko sa inyo. Sa sobrang sama po ng loob ko, wala na akong pinakinggan kasi akala ko umiinom na naman kayo. Nangako na ako sa iyo, anak, na hindi na ako iinom kahit kailan. Dadalin ko ang pangako na yun sa hukay. Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Patawarin mo rin ako, anak. Kasi kung hindi ako naging palainom dati, hindi ka mag-iisip ng ganun. Napakasama ko. Hindi, anak. Naiintindihan kita. Salamat, Tay. Pero paano si Pancho? Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pinagbintangan ko siya na siya ang nagbigay ng alak sa inyo. Siya din ang sinisi ko kaya kayo inatake. Dahil dun sa mga bintang na yun, hindi ko na siya hinarap kahit kailan. Tinaboy ko siya at tinapon ko lang ang matagal naming pinagsamahan. Anak, may pagkakataon pa naman. Tay, 1 taon na din kaming hindi nakikita. Mahahanap mo siya. Hindi na po, Tay eh. Wala na siya dun sa dating tinitira niya. Wala na siya sa pinagtatrabahuhan niya at hindi din alam ng mga nakakakilala sa kanya kung nasa na siya. May paraan, anak. Mahahanap mo siya. Hindi naman po ako nawawala ng pag-asa. Mahal na mahal ka ni Pancho. Alam ko po. Kung hindi na niya ako mahal ngayon, maiintindihan ko. Makausap ko lang sana uli siya para makahingi ako ng tawad. Sana naman magkaayos kayo. Salamat, Tay. Ako ang gagawa ng paraan para magkita uli kayo at makapag-usap. Saka na kayo mag-isip ng ganyan kapag malakas na kayo. Salamat sa Diyos at nalaman mo na ang totoo. Kung hindi ako nagpadala sa galit at kung hindi ako naging sarado, sana pinakinggan ko muna kayo ni Pancho nung araw na yun. Pero hindi. Masyado ako nagpadala sa galit ko. Kalimutan mo na yon. Ang importante ngayon ay alam mo na ang totoo. Tay! Oh, huwag kang umiyak. Tay, napakalaki ng kasalanan ko. Dahil sa akin nagkaganyan kayo. Dahil sa akin nawala na si Pancho. Mahal na mahal ko kayo ni Pancho. Anak, huminahon ka. Baka kung mapano ka naman yan. Sorry, Tay. Ayos lang ako. Kayo ang huwag mag-alala. Mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan yan. Opo, Tay. Alam ko po. Oh, tahan na. Halika nga rito nang mayakap ka ni tatay. Papa Dudut, napaka-importante ng gabing yon. Dahil nasabi namin lahat ng gusto naming sabihin. Nagkaliwanagan at nagkapatawaran. Parang piniit lang talaga ni tatay na makapagsalita para makausap ako bago siya umalis. Opo, Papa Dudut. Kinabukasan po ay hindi na nagising si tatay, yun na pala ang huling yakap niya sa akin. Sobrang sakit. Kahit gusto kong sisihin ang sarili ko dahil sa nangyari kay tatay, ay pinipigil ko dahil ayaw ni tatay na gawin ko yon. Naging masyado akong matigas dati, kaya sa huling sandali ay lalambot ako at susundin ang sinabi ni tatay na huwag kong sisihin ang sarili ko. Tinupad din ni tatay ang pangako niya na siya ang gagawa ng paraan para magkita at mag-ausap kami ni Pancho. Dahil noong burol ni tatay ay nagpunta si Pancho nang mabalitaan niya sa isang kakilala namin na wala na si tatay.
Pagdating niya ay naiyak na lamang ako. Niyakap niya ako at magsasalita sana ako pero pinigilan niya ako at sinabing kalimutan na namin ang lahat ng masamang mga nangyari. Sumang-ayon na lamang ako. Noong mahinahon na ako ay may tinawag siyang babae. Karga ang isang bata. Ipinakilala niya sa akin ang babae, karga nito ang isang 4 na buwang gulang na batang lalaki, Papa Dudut. Silang pamilya ni Pancho, ang asawa at anak niya. Ipinakilala niya sa akin ang anak niya at nagulat ako sa ipinangalan niya sa bata. Pinangalanan niya itong Emil Jr. Ang Emil ay pangalan ni tatay dahil daw sa iyon ang usapan namin noon. Nang ipapangalan sa magiging anak namin kasi nga gusto ni tatay noon ng junior niya. Nang magising siya sa katotohanan na hindi na magiging kami ay sinunod pa rin niya ang usapan. Kaya nang magkaanak siya ay yun na nga ang ipinangalan niya. Papa Dudut, kahit ang sakit para sa akin ay sobrang na-appreciate ko ang ginawa ni Pancho. Para lang maging maluwag sa akin at bilang pasasalamat ay sinubukan kong magpresenta para maging ninang ni Emil Jr. Masayang pumayag ang mag-asawa. Papa Dudut, masaya si Pancho sa pamilya niya. Walang halong kasinungalingan ay masaya na rin po ako sa masayang buhay ni Pancho. Ako po sa ngayon ay walang karelasyon. Hindi po sa ayaw ko pa, kundi wala pong nanliligaw. Binabalikan na po yata ako sa mga nagawa ko. Kaya mula po noon ay nangako ako sa sarili ko na pakinggan muna ang lahat ng sinasabi sa akin bago ako gumawa ng desisyon. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aking kwento. Sana'y maging instrument pa ang Barangay Love Stories para mailahad namin ang mga ganitong pangyayari sa buhay namin at kapulutan ng aral ng mga kapuso. More power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lime. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!